Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen kay Tai Chuangzhen na isa kang baliw, ang iyong kalokohan ay maaaring gumana sa iba, ngunit hindi para sa akin ang iyong muling pagsilang. Ito ay walang iba kundi isang espesyal na uri lamang ng pamamaraan ng pagsasanay sa martial arts. Dagdag pa niya na at sa totoo lang, wala ka talaga sa unang layer ng Russian realm, tama. Sa mga binibitawang salita ni Xiao Chen ay hindi na siya halos makapagsalita. Ang iyong cultivation ay dapat nasa ikatlong layer, o maaaring ikaapat na layer. At ang espesyal na uri ng martial practicing method na ito, maaaring mabawasan ang iyong paglilinang pati na rin ang iyong kakayahan sa kung gaano karaming beses mo magagamit iyon. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nagpatuloy sa pagsasalita si Xiao Chen na inaamin ko, parang lumalakas ka sa labas, pero sa totoo lang, nanghihina ka sa loob. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bahagya na siyang kinikilabotan sapagkat alam ni Xiao Chen ang mga kapintasan niya. Ang ganitong uri ng mababang antas na pamamaraan ay hindi magagawang lokohin ako. Kung gusto mo akong patayin, mas mabuting lumapit ka sa akin nang hindi na pinipigilan ang iyong paglilinang maliban kung gusto mo ng mabilis na kamatayan. Sinabi naman ng hangal na nagiging mas interesado sa iyo ngayon. At tama ka tungkol sa aking aktwal na cultivation, ngunit ito ay wala sa una, o pangatlo, o ikaapat na layer sa lahat. Napangiti ang hangal matapos niyang magsalita habang nilalabas niya ang kanyang seal technique. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nakalabas at sabay na sinabi niya na ngunit ito ay talagang nasa ikapitong layer ng Russian realm. Sinabi naman ni Xiao Chen nang may nakakalukong mukha na ikapitong layer ng Russian realm, ikaw ay tunay na isang henyo sa mga henyo. Mabilis siyang sumugod kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. At sabay niyang sinabi na hayaan mo akong makita kung paano mo mapipigilan ang aking pag-atake kapag lalabas na ako. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang atake ng hangal ay napangisi na lang siya dito. Bago pa man makalapit ang atake ay sinalubong na agad ito ni Xiao Chen. Subalit nagtataka siya sa lakas na dala-dala nito. Kaya naman hindi niya nakinaya ang dala-dalang puwersa ng atake. Agad na naghanda ng pangalawang atake ang hangal habang si Xiao Chen naman ay makikitang wala itong depensa. Kaya naman ginawa itong pagkakataon ng hangal upang hindi na si Xiao Chen makagawa pa ng himala, kaya naman agad niyang nilabas ang pangatlong niyang atake at sumambulat sa harap ni Xiao Chen, ang malaking kamay. Sinabi din ng hangal na kahit na ito ay ikasyam na baitang na Earth level fist art, ngunit ang kapangyarihan ng pagkasira nito ay hindi bababa sa nasa antas ng kalangitan. Matapos niyang magsalita ay agad itong naghanda ng atake at makikitang lumabas dito ang enerhiya sa kanyang kamay. Nang matapos nga siya sa kanyang paghahanda ay agad na itong umatake na sabi pa nga niya na pumunta ka na sa impyerno, Xiao Chen. Sumambulat na naman sa harap ni Xiao Chen ang imahe ng malaking Buddha at malaking kamay nito na may daladalang kapanindig balahibong enerhiya. Napangiti si Xiao Chen dahil gusto niyang subukan ang kanyang tinatagong abilidad na hindi niya pa nagagamit kahit nung hindi pa siya namamatay, at ngayong reincarnation niya ay mukhang masusubukan niya na ito. Maya-maya pa makalipas ang matinding atake ng hangal ay makikitang naiwan na lamang ang bakas ng kanyang atake. Nasabi pa nga ng hangal na ang mamatay sa kapangyarihan ng aking Diyos na tagapagpatupad ng Buddha ay talagang iyong karangalan. Tuwang-tuwa ang hangal sa pag-aakalang napatay niya na talaga si Xiao Chen. Nagpatuloy sa pagtawa ang hangal sa kanyang mga kahibangan. Maya-maya pa ay nagsalita na nga si Xiao Chen na sabi pa nga niya na siguro dapat kong sabihin na ako'y dapat na parangalan noon. Nagtaka naman ang hangal sa kanyang narinig kaya naman napalingon ito sa ibaba. Lumapit ang hangal upang makita niya ito nang lubusan kung talaga bang buhay pa si Xiao Chen, subalit nang makita niya ito ay nagulat siya dahil hindi man lang ito nasaktan, at naramdaman niya din ang nag-uumapo na aura ni Xiao Chen na mas lalong tumindi. Habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen sa ibaba ay bigla na lang itong nagkaroon ng malakas na pagsabog. Kaya naman napa-atras siya at sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na ang iyong cultivation ay nasa Russian realm na din. Sumagot naman si Xiao Chen na hindi lang dito dahil sa kung ano ang iniisip mo ay mas mataas pa ako doon, habang makikita ang nakapalibot na aura sa kanyang katawan. Dagdag pa niya na mula nang umabot ako sa ikatlong yugto ng Taiko Quenching Body ay hindi ko pa nagamit ang pamamaraang ito, ngunit tila ito ang unang beses kong subukan ito. At agad na binanggit niya ang Taiko Battle Intent. Nang mabanggit ni Xiao Chen ang Taiko Battle Intent ay nagkaroon ng matinding puwersa sa kapaligiran.
Ang teknik ko na ito ay tinatawag na Taiko Battle Intent na isang teknik na magkakasabay sa cultivation method, Taiko Quenching Body sa loob ng maikling panahon, mapaparami nito ang lakas ko ng ilang beses. Sinabi naman ng hangal na ang paraan ng pagpapalakas ng iyong kapangyarihan ay walang alinlangan na kamangha-mangha, ngunit sigurado akong magbabalik ito sa iyo kaya iyon ang dahilan kung bakit si Xiao Chen, kung hindi mo ako pinatay sa tinatayang oras mo, ang mamamatay ay ikaw. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na Tai Chuangxin, masyado mo akong minamaliit sa katunayan, Taiko Battle Intent ay maaari lamang tumagal ng isang panahon ng insenso ngunit ito ay sapat na upang patayin ka. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagalit ang hangal na sabi pa nga niya na sa umpisa pa lang ay tinutokso mo na akong ilabas lahat, dahil sa paggawa nito, mas mabilis mauubos ang aking lakas at pagkatapos ay magkakaroon ka ng pagkakataong patayin ako ng isang beses para sa lahat sa isang hampas lamang, malay mo kung hindi ako nag-ulit sa simula, magagamit ko pa rin ang reborn technique ng paulit-ulit at sa ganoong paraan, ang panalo ay mukhang para sa akin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen na pangbubuyo sa kanya ay napasigaw na lamang ito sa galit. At agad na nilabas naman niya ang kanyang seal technique na sabi pa nga niya na tanggapin ito Xiao Chen. Sa totoo lang ayoko, gamitin ang discarding ito, dahil hindi ko ito lubos na naiintindihan. Habang si Xiao Chen naman ay kalmado siyang pinagmamasdan. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan na kung tawagin ay Deity Mind Killing Palm. Samantalang si Xiao Chen ay hindi man lang ito nagpakita ng kahit katiting na takot. Nasabi pa nga ng hangal habang tumatawa na ang Deity Mind Killing Palm, ay talagang isang pamamaraan ng martial arts na antas ng langit sa unang baitang. Kahit na hindi ko palubos na nauunawaan ngunit ang patayin ka, tiyak na hindi ito magiging problema. Napangiti naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na yan na yun, halos pabalik-balik lang naman ang mga atake mo. Agad na nilabas ni Xiao Chen ang kanyang atake upang salubungin ang atake ng hangal at makikitang mas tumindi na ang antas ng kanyang atake at ang dala-dala nitong aura ay nakakakilabot. Sa lakas ng ginawang atake ni Xiao Chen ay makikitang parang alikabok lang ang seal technique ng hangal. Dahil sa nawasak ang seal technique ng hangal ay nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanya at napasukan na lamang ito ng dugo. Nasabi pa nga niya na hindi maari, ito ay napaka-imposible. Natawa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na walang imposible Tai Chuangxin, mas malakas ako sa iyo ngayon. Hindi matanggap ng hangal ang mga nangyayari kaya naman sa kanyang galit ay nagpakawol na naman ito ng atake na sabi pa nga niya na ito ay tunay na imposible. Nasabi na lamang ni Xiao Chen na ano na ngayon gamit ang iyong nakatagong armas. Sinabi naman ng hangal na Xiao Chen, magkita ulit tayo sa susunod. Sa kanyang ginawang pagtakas ay nina si Xiao Chen. Habang nagmamadaling umalis ang hangal ay natawa ito at sabay na sinabi na Otres muna ako sa pagkakataong ito. Subalit sa kanyang ginawang kahangalang pagtakas ay nagpakawala si Xiao Chen ng isang atake. Sa ginawa ni Xiao Chen ay bahagyang tumigil ang oras. Nasabi na lang ng hangal nang maramdaman niya ito na ano ito, anong teknik na naman ang ginamit niya ngayon. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ito ay tinatawag na Tianhuang Fist, ito ay unang galaw na pumatay sa iyo minsan. At ngayon, ay ikalawang galaw na ang gamit ko. Sa takot ng hangal ay tumakbo siya upang takasan si Xiao Chen. Nasa isip-isip pa nga niya na ayaw kong tanggapin ito. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang natigilan dito sapagkat naramdaman niya sa kanyang katawan na unti-unti na itong nasesira. Hindi na makagalaw ang hangal at lumabas na lamang ang dugo nito sa buo niyang katawan. Napasigaw na lamang siya sa sakit na nararamdaman niya at lubas sa katawan niya ang pinakawalang atake ni Xiao Chen kanina. Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang si Xiao Chen naman ay pinagmamasdan siyang nahihirapan. Nasabi na lang ng hangal habang dahan-dahan na bumabagsak na hindi ko matatanggap ito. Humandusay sa sahig ang hangal nang wala ng buhay. Matapos niyang paslangin ang hangal ay dahan-dahan niya nang inaalis ang kanyang abilidad. Nasabi pa nga niya na kahit na pagkatapos kong gamitin ang Taiko Battle Intent bilang karagdagan sa ikatlong yugto ng Taiko Quenching Body, ako lang ang may karapatan ng higit na kapangyarihan at pumatay sa mga nasa ikapitong layer ng Russian Realm lang. Dagdag pa niya na kailangan ko talagang makalusot sa lalong madaling panahon. Para manalo sa ranggo ng Dragon at Phoenix ay dapat ma-upgrade ang aking Taiko Quenching Body sa peak of 3rd stage.
para hindi na magkaproblema na kahit pick of Russian Realm Warrior ang kalaban. Nasa isip-isip pa nga niya ngunit patungkol sa aking pagkakakilanlan bilang Zhu Chancellor, natatakot akong hindi na ito maitago pa. Ang lakas ng mga mandirigma ay mas mahina kaysa sa iba, ngunit ang kanilang utak ay dahan daw ang nagbabago para sa mas mahusay at pagiging mas matalino, sakit sa ulo yan. At tingnan ko kung anong uri ng magandang kayamanan ang dinadala mo sa spotol na singsing na ito. Agad na pinatakan ng dugo ni Xiao Chen ang singsing na agad namang nagkaroon ng reaksyon. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang singsing nang makapasok dito si Xiao Chen. Nang makita niya ang nasa loob nito ay nag-iba ang kanyang reaksyon na parabang nagalit na naman ito sa kanyang mga nakikita. Habang nasa loob si Xiao Chen sa storage space ay pinagmamasdan niya ang karumal-dumal na ginagawa ng hangal. Sa kadahilan ng maraming magagandang babae ang nakagapos dito na alam naman nating pinagsasoahan ng hangal. Kaya ganon na lamang ang galit ni Xiao Chen dito. Baka sa buong katawan ng mga magagandang babae ang pang-aabuso sa kanila. Nasabi na lamang ni Xiao Chen na ang pag-abuso sa magagandang babae tulad nito, ay ang pinakamalaking kaligayahan ba, walang pusong bastardo. Mas masahol pa siya sa hayop. Kaya naman sa galit ni Xiao Chen ay sinabi niya na mukhang kailangan kong pakse ng buong Bloody Iron Sect, at hindi na nararapat na magpatuloy pa. Agad na naglabas si Xiao Chen ng aura sa kanyang kamay. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na agad ito. At sabay-sabay na sinira ang mga haligi upang pakawalan ng mga babae sa pagkakagapos. Matapos niyang pakawalan ng mga babae ay agad siyang lumabas dito. Nang makita niya ang hitsura ng hangal ay naiinis siya dito kaya naman nasabi na lang niya na ang basurang ito. Agad na nagpalabas si Xiao Chen ng aurang apoy sa kanyang kamay. At agad na inilagay sa katawan ng hangal at dahan-dahan itong kumalat. Habang paalis si Xiao Chen ay daladala niya ang matinding galit sa Bloody Iron Sect, at makikita ding dahan-dahan na nasusunog ang katawan ng hangal. Maya-maya pa sa malalim na gabi sa Qingzhou City sa bahay ng pamilyang Jiang. Dito nga ay sinabi ni Xiao Chen ang buong kwento sa kanyang mga servant ang karumal-dumal na pinaggagawa ng Bloody Iron Sect. Makikita sa mga hitsura nila ang hindi mapigilan na isumpa ang Bloody Iron Sect. Na kahit si Long Feijia ay wala na lang masabi sa karumal-dumal na ginagawa ng Bloody Iron Sect. Maya-maya pa ay sumabog na sa galit si Jiang Chuan. Nasabi pa nga niya na bastos talaga ang Bloody Iron Sect nakakainis sila. Na kahit si Kai Mei ay hindi niya na naiwasan na manahimik at agad na sinabi niya kay Xiao Chen na Master, hindi natin sila dapat pabayaan. Sinabi naman ni Xiao Chen ng may madilim na ekspresyon na oo, dapat silang lipunan. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Old Zhou at ni Luan Ping. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na sige, sapat na para ngayong gabi, pwede na kayong magpahinga. Lalo na ikaw, Long Feijia, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para makapagpahinga ng mabuti. Bahagya namang inilipat ang eksena sa Bloody Iron Sect Training Hall. Makikitang nandito ang ama ng hangal at same time na nagko-cultivate. Maya-maya pa ay naramdaman niya na nawala na ang presensya ng kanyang anak. Kaya naman nasabi na lamang niya na kung ano ang mabuting para sa wala. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid na kung saan nandito nakatago ang mga sekreto ng nilalang na ito. Agad na inilapat niya ang kanyang kamay na kung saan ito ang paraan upang magbukas ang nakatagong silid. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nagbukas at makikita sa itaas nito ang malademonyong imahe. Agad niyang binuksan ang pintuan habang makikita sa mukha nito ang galit. Nang makapasak siya ay pinagmasdan niya muna ang kanyang mga puppet. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumapit na siya dito at agad niyang sinabi sa isang puppet na gumising ito. Ilang sandali pa ay nagising na nga ito at agad na binanggit nito ang mga salitang ama. Agad naman na sinira ng matandang nilalang ang kadenang nakagapos sa kanyang puppet. Na agad namang itong nagpasalamat sa kanya. Natuwa naman ang matandang nilalang at sabay na sinabi nito na mahusay, napakahusay. Subalit napapaisip siya na ang pagkamatay ng puppet ay tiyak na nakakaapekto sa akin. Mukhang si Xiao Chen ay hindi isang malaking banta para sa akin. Dagdag pa niya na ngunit ang bagay ay, nakakagulat na kaya niyang talunin ang event player ko ng Ruin Realm puppet, parang si Xiao Chen na ito ay dapat alagaan sa madaling panahon. Matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay agad niyang sinabi na Tai Chuangson,
Maaari kang magsanay ng mapayapa para sa susunod na ranggo ng Dragon at Phoenix, alisin mo ang Xiao Chen na iyon. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Tai Chuangson at nagbigay galang sa kanyang kinikilalang ama. Kung ganun ay makakaalis ka na ngayon din at magsanay. Habang paalis ang kanyang puppet ay pinagmamasdan niya ito at wala na lang siyang masabi dito. Nang makaalis ang kanyang puppet ay agad siyang pumasok sa isa pang kwarto. Maya-maya pa ay nakarating na nga siya sa isa pang kwarto na agad naman niya itong binuksan. At makikita natin na ito ang totoong Tai Chuangson, agad naman na nagtanong ang nilalang na kamusta ang iyong pag-unlad. Nagulat naman si Tai Chuangson sa pagdating ng kanyang ama at sabay na sinabi niya dito na nandito ka pala ama. Sinabi naman niya sa kanyang ama na hindi pa ako nakakalusot sa ikawalong layer ng Russian realm. Tila isang limitasyon na hindi maabot ng aking likas na talento dahil hindi ko kailanman nalampasan ang lahat ng oras na ito. Nakangiti namang sinabi ng kanyang ama na anak, ang pagmamadali ay magpapahinga lamang, masisira ang lahat, pasensya na sa pagkakataong ito, malaya kang pumunta kung saan mo gusto pagkatapos mong maabot ang Ruan 8 Flavor of Realm hanggang doon, ang mga puppet ang papalit sa iyo pansamantala. Sinabi naman ni Tai Chuangson na oo, ama patungkol sa mga puppets. Napansin ko na nawawala yung isa sa mga puppet, ano ba talaga ang nangyari dito? Ninas naman ang kanyang ama sa mga sinabi ni Tai Chuangson. Kaya naman agad siyang binigyan nito ng isang sampal at sabay na sinabi nito na ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, kailangan mo lang mag-focus sa paglilinang ng iyong lakas. Huwag pansinin ang anumang bagay. Matamlay namang sumang-ayon si Tai Chuangson sa mga sinabi ng kanyang ama. Dagdag pa ng kanyang ama na kung sakaling makita kong nadidistract ka ulit wag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Habang paalis ang kanyang ama ay baka sa mukha ni Tai Chuangson ang lungkot na nararamdaman. Nasabi pa nga niya na kung bakit ganito ang buhay niya. Ang aking buhay ba ay nasasayang lamang sa isang walang katapusang pangangailangan ng paglilinang. Kaya naman bahagyang pumasok sa kanyang isip na kung tatakas siya ngayon. Subalit binawi niya ito na sabi pa nga niya na hindi, imposibleng makatakas ako sa lugar na ito, kung may tutulong lang sana sa akin. Ngunit pumasok sa kanyang isip si Xiao Chen kaya naman nasabi na lang niya na Xiao Chen, sana ay tama ang tulad mong tao na makakatulong sa akin na makaalis sa lugar na ito. Agad niyang nilagyan ng aura ang kanyang singsing upang makausap si Xiao Chen. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras sa kwarto nila Xiao Chen at Black, ay makikitang mahimbing ang tulog nilang dalawa. Subalit bigla na lang siyang nagising dahil sa nagkaroon ng reaksyon ang singsing na nakuha niya kanina. Nasa isip-isip pa nga niya habang pinagmamasdan ang singsing na may paggalaw sa spottle ring ni Tai Chuangson. Ilang sandali pa lumabas ang imahe ni Tai Chuangson na ikinabigla naman niya. Natuwa naman si Tai Chuangson nang makita niya si Xiao Chen. Napansin naman ni Xiao Chen na parang may kakaiba na sabi pa nga niya na pakiramdam ko ay hindi ikaw si Tai Chuangson. Subalit nang mapagtanto niya ito ay nasabi na lang niya na hindi, tama. Ikaw ang totoong Tai Chuangson habang si Black naman ay pinagmamasdan niya ito ng mabuti. Nagulat naman si Tai Chuangson at nasabi na lang niya na naunawaan muna agad ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na talagang kahanga-hanga, hindi ko naisip na ang madugong sekta ng bakal ay may kakayahan sa paghahati ng isip, so yung pinatay ko kanina dapat isa sa mga puppet ng mind split ang teknik tama. Natuwa naman si Tai Chuangson na sabi pa nga niya na alam mo rin ang mind split ang teknik. Siguradong ikaw ang taong hinihintay ko. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang mind splitting technique ay ang pinakakatangi-tanging kakayahan ng mahiwagang mapagkukunan. Oo, ang abilidad na ito ay katangi-tangi, ngunit maaari rin itong maging basura. Dagdag pa niya na ang tinatawag na mind splitting ability ay talagang tungkol sa isang tao na kayang hatiin ang kanyang isip ng hindi mabilang na bilang ng mga piraso, bawat piraso ng isip ay maaaring gumawa ng kanilang sariling personalidad. Itong mga piraso ng isip at personalidad, lahat sila ay kinokontrol ng isang bagay sa loob nito tulad ng isang makina, gayunpaman, mayroon pa rin silang sariling malayang pag-iisip.
At mayroon ding mahusay na panatilihin ang mga paggalaw ng tagapagmana sa ibang mga puppet para hindi siya mahuli dahil maaari lang nilang mahawakan ang isa pang puppet ng mga alaala. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Zed Lopez, maraming salamat sa pag-send ng Earth Vein Stones, Gilbert Mendoza, Noel Dejac, Harry Lopez from Orani Bataan, Marjan TV, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.